Mahirap tanggapin na tapos na ang lahat. Subalit mas mahirap isipin na kahit tapos na, pinapaniwala mo pa rin ang sarili mo na masaya ka pa din kahit sobrang sakit na. Dahil sa mundong ito, kahit pilitin mo ang isang bagay, kung hindi para sa'yo, hindi mo makakamit ang kagustuhan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya ako kasi masaya na ulit si Kuya Isagani. At sa bawat paglipas ng mga araw, lagi lang silang magkasama. Kaya lang, bakit kaya ayaw pang ibigay ni Kuya Isagani sa akin yung mga lumang libro? Napakatagal ko nang gustong basahin nun. Kaya lang, baka mapagalitan ako ni Kuya. Kaya eto, kapag wala si Kuya sa bahay, pinagmamasdan ko talaga yung mga libro na nakakadena. Kinakalawang na yung mga kadena. Kung sa bagay, kasing edad ko ata ang kadena na yun. At aba, tumidilim na naman. Wala pa si Kuya Isagani. Lagi na lang siyang inaabot ng gabi pag uwi. Nanay, si Kuya Isagani. Wala pa, gabi na oh. Anak, malaki na ang kuya mo. Hayaan mo dadating na din yun mamaya. Nanay, may itatanong ako sa'yo. Anak, anong itatanong mo sa akin? Nanay, ilang taon ka nung magpakasal kayo ni tatay? Anak, bakit mo naman naitanong yan? Kasi nanay, sabi ng mga kaeskwela ko, bakit daw ang bata nyo pa? Samantalang ang mga nanay daw nila, matanda na. Ganun ba anak? Kasi ganito yun. Parang kasing edad mo lang ata ako nung mag-asawa ko. Yung tatay mo kasi, itinakas ako. Hala, di nanay, pwede na din pala ako mag-asawa. Anak naman, huwag muna. Ikaw talagang bata ka. Oh, ayan na pala ang Kuya Isagani mo. Magain ka na para makakain na tayo ng hapunan. Kaya ito, nagain na ako ng hapunan namin. Iniisip ko nga sa mga sandaling to, kung mag-asawa na kaya ako. Kaso, saan ka may titira? Wala kaming pupuntahan kapag itinakas ko siya. Huwag na nga muna. Roberto, okay ka lang? Bakit ka tulala? Wika ni Kuya Isagani habang nakaupo ako dito sa may lamesa na nakatitig sa umuusok na kanin. Wala, Kuya Isagani. Naantok na kasi ako. Ganun ba? O siya, pagkakain matulog ka na. Ako na ang bahalang maglinis dito sa kusina. Kaya nang matapos makakain, nagandaan ako sa pagtulog. Iniisip ko pa din talaga kung itatakas ko na siya. Kaso, baka pagalitan ako ni nanay at ni Kuya Isagani. Kaso natatakot ako. Mayaman kasi sila. Hihintayin ko na lang siguro na mas lumaki pa ako para kapag tumakas na kami,
dadalhin ko na siya sa malayo. Kaya lang, matagal pa yun. At bago sumapit ang araw na yun, sisiguraduhin ko munang nasa mabuting kalagayan si nanay at si kuya. Para kung aalis man ako, di ako mag-aalala para sa kanila. Makatulog na nga. Maaga pa kasi ang pasok namin bukas. Magandang gabi sa inyo. Napansin ko si Roberto na parang may malalim na iniisip. Kilala ko kasi yan eh. Siguro may binabalak siyang gawin na pinag-iisipan niyang mabuti. Pero ano kaya yun? Kung ano man yun, sana huwag siyang magkamali sa gagawin niyang desisyon. Kaya eto, nang matapos kong linisin ang kusina namin, nahiga na din ako sa silid ko. At si Bunso, eto, mahimbing na ang tulog. Sabik na akong sumapit ng kinabukasan. Gusto ko na ulit makita si Damian. Pupuntahan ko na lang siguro ulit siya pagkatapos kong magtrabaho sa bukid. Ganon kasi talaga ang ginagawa ko. Pagkatapos sa bukid, diretso ako sa kanila. At ayun, magkasama lang kami na masaya. Nagkukulong sa kwarto, pero wala kaming ginagawa na kakaiba ha. Gusto lang talaga naming laging magkasama. Kaya naman sa paglipas ng gabi, isang maliwanag na umaga ang sumilay sa aking mga mata. Maganda na ang panahon ngayon at mataas na ang sikat ng araw. Napakalamig ng simoy ng hangin at si Bunso wala na sa tabi ko. Pumasok na siguro yun. Kaya eto, lumabas na ako sa silid ko at paglabas ko, hala, nagulat ako sa nakita ko. Kasi naman, Uy, Damian, bakit nandito ka? Sagani, buti naman nagising ka na. Kakarating ko lang din. Nakasalubong ko nga si na Roberto at yung nanay mo. Tulog ka pa daw. Teka. Bakit nandito ka, Damian? Sagani, kasi gusto kong sumama sa'yo sa bukid. Para naman, nakikita kita sa bawat oras. Damian, nagkikita naman tayo tuwing hapon, di ba? Pero sige, tara sa bukid. Bantayan mo ako. Sagani. Dito na din ako matutulog mamaya. Okay lang? Oo naman, okay lang. Wika ako. Pero nakapagtataka. Bakit naisipan niyang dito matulog? Ay, naku. Wala naman sigurong ibig sabihin yun. At mas maganda kung dito na lang siya matutulog. Ang sarap matulog ng may kayakap eh. Ang lamig kasi sa gabi. Kaya yung mga walang kayakap dyan, magkumot na lang kayo para di kayo lamigin. Kaya naman, naligo na muna ako. Habang si Damian naman eto. Lah, pinasok ako sa banyo namin na ang pinto ay sako. Lagot na. Umaga pa lang,
Ubos na yung lakas ko. Paano pa ako makakapagtrabaho sa bukid nito? Nangihina na ako. Si Damian kasi, laging uhaw.